Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay Casmel Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang matandang monghe ay ngumiti, mabahong bata, anong masamang ideya ang mayroon ka? Pagkatapos nating maging matatag, alam natin na hanggat kaya nating protektahan ang ating sarili, mapoprotektahan natin ang ating sarili mula sa apoy ng lupa. Gayunpaman, ang ilang mga taong mababa ang pagtatanim sa sarili at ilang mga tao na natatakot dahil sa kanilang lakas ng loob ay nasusunog lahat, sa mga bola ng tao sa pamamagitan ng apoy ng lupa. Ngayon, ang apoy na ito ay idol pa rin. Hiniling sa akin ni Master na gumawa ng ilang fast food. Hindi ko ibig sabihin na gawin itong apoy bilang isang handa na apoy. Sa sandaling lumabas ang mga salita, maraming monghe ang pumalakpak at nakipagkaibigan. Inatake kami ng iyong Aaron ng apoy, ngunit sa huli, ang mga apoy na ito ay ang mga bagay na niluluto namin noon, at ang kahulugan nito ay panlilibak sa Aaron. Para sa gayong pagsasanay, natural na pumalakpak ang mga kamay ng isang grupo ng mga monghe. Gaano man kakumpiyansa sa iyong tinatawag na anak na Buddha, hindi mo dapat gamitin ang pamamaraang ito upang pukawin ang Aaron. Nang umulan, napakunot ang noo niya at matalim na tumutol. Kapag nagalit si Aaron, ano ang kakaharapin niya? Nakita na ni Minggayo ang sagot mula kay Ye Gotcheng. Kaya naman nang marinig ko ito, agad ko itong tinutulan. Ano, Benefactor Ming, natatakot ka ba sa Aaron? Agad na hindi nasiyahan ang nasa katanghaliang gulang na monghe. Kayong mga pangkaraniwan, ano ang kinalaman nito sa pagkatakot o hindi? Ako, ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap, itinaas ng matandang monghe ang kanyang kamay, pinutol ang mga salita ni Ming Yu, at sinabing, tagapagbigay ng limos na si Ming, bagamat medyo matigas ang ulo ni Buchi, ang pamamaraang ito ay hindi nangangahulugang isang mahusay. Sa pamamaraang ito, ang pagpapasigla sa Aaron ang pangalawa, ngunit ang pagbibigay inspirasyon sa moral ng marami sa aking mga disipulo ang pinakamahalaga. Lao He Shang daw. Sa isang salita, ang madilim na ulan ay naharang at halos walang masabi, ngunit Master, huwag kalimutan na ang Aaron ay may dugo ng Magic Dragon sa kanyang katawan. Noong araw na iyon nang siya ay nakulong sa labanan ng Dragon Bundok, ang dalawang dakilang Diyos ay nagalit kay Aaron, ngunit ano ang nangyari? Bagamat mabangis ka, may tiwala ka ba na malalampasan mo ang dalawang tunay na Diyos? Upang ito, Ming Ulan din hindi mahalaga kung ano ang mukha, direkta question. Kahit na ang mga salita ay pangit, ang magkabilang panig ay maaaring mapahiya, ngunit ito ay mas mabuti kaysa sa pagpatay ng Aaron. Bagaman ang Buddha Boy ay hindi mas makapangyarihan kaysa sa tunay na Diyos, siya ay may sariling mga espesyal na katangian bilang isang Buddha Boy. Hindi ako natatakot sa Magic Dragon Blood ng Aaron, pero natatakot ako na hindi niya ito gagamitin. Nakangiting sabi ng matandang monghe. Pagkatapos nito, tinapik niya si Minggayo sa balikat at buong kumpiyansa na sinabing, huwag kang mag-alala, Benefactor Ming. May sarili akong magic method at may sariling kakayahan ang Buddha Boy. Hiniling kanyang pumunta para pangasiwaan ang digmaan, kaya kung may problema, ako ang magtitiis, at wala itong kinalaman sa benefactor na si Ming. Ano sa tingin mo? Bagamat magalang ang tono ng matandang monghe at nakangiti ang mukha, kitang-kita ng lahat na may kutsilyo ang matandang monghe sa kanyang ngiti, na nangangahulugan na hindi dapat si Ming Yu ang mamahala sa silangan at kanluran. Bueno, dahil kailangang gawin ng Master ang kanyang makakaya, walang masasabi tungkol kay Minggayo. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na kapag nabigo ka sa pagkakataong ito,
hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan kung gusto mo. Madilim na ulan, malamig na boses, paraan. Ang matandang monghe ay ngumiti, hindi tumututol. Kumaway lang, hinahayaan ang tela na sira. Sa maikling panahon, nang pumasok si Aaron at ang sibat at espada ng Magic Boy sa White Hot Competition stage, may amoy ng bigas sa paligid ng lambak. Kahit na para kutsain ang Aaron, sadyang hiniling ng nasa katanghali ang gulang na monghe na magluto sa iba't ibang lugar. Pagkatapos nito, maaamoy ng Aaron ang mga pagsabog ng koro at sisiga. Aaron, kaya mo bang palakihin itong apoy? Damn, I'm still waiting for your cooking. Can you set the fire to me? Damn it. Oo. Aaron, nasaan ang iyong apoy? Nang marinig ang malupit na tunog na ito ng pangungutya at pagtawa, sa totoo lang, hindi natinag ang Aaron. Kung kinukutya ng mga salitang ito si Aaron, hindi siya magiging Aaron. Gayunpaman, nagpa siya si Aaron na huwag maging ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Malamig na galit, pabalik sa mga mata sa pagitan ng mabangis na titig sa grupo ng huni, tulad ng maya pangkalahatang maingay sa kamatayan guy. Habang nakatitig sa likod ang malamig na mga mata ni Aaron, tumahimik ang mga monghe na napakayabang. Gayunpaman, ang likod ay tahimik, ngunit ang pamatay na makina sa harap ay lumitaw. Ang bawal ng isang master duel ay distraction. Lalo na sa harap ng isang mabangis na nakakasakit na Magic Boy, ito ay magiging lubhang nakamamatay. Halos sa sandali ng pagbabalik ni Aaron, sinamantala na ng Magic Boy ang pagkakataon, biglang tumutok ang isang shot ng malamig, ang kanyang katawan ay lubhang pasulong, upang patayin si Aaron. Gayunpaman, may mga malinaw na dahilan kung bakit hindi ginagawa ni Aaron ang Aaron. Lalo na sa harap ng gayong eksperto, imposibleng masiraan ng isip ang makipag-away sa isang grupo ng mga monghe. Ang kanyang layunin, syempre, ay upang maakit ang mga isda. Masyadong mabangis ang paraan ng pag-atake ng batang ito. Bagamat umaatake siya ng hindi nagtatanggol, mahirap para kay Han Sanzon na makahanap ng isang pambihirang tagumpay sa may sensinang pag-atake. Sa ngayon, ang layunin ay natural na pangunahan siya sa pag-atake at ipakita ang kanyang mga kapintasan. Ngayon na, malamig na tunog ng inumin, Aaron na handa na, lihim na isang block atake, homeopatya ilipat, sa pamamagitan ng ito gay katawan ay pasulong, tibak ilipat. Poof! Tamaan ang target. Boom! Sa pagtama ng espada ni Han Sani sa kanyang katawan, may umuungal na tunog, at hindi mabilang na itim na chi ang bumulwak kaagad mula sa sugat. Parang flash flood. Nagmadali si Aaron na takpan gamit ang kanyang kamay, ngunit sa oras na ito, nalaman niya na ang itim na gas ng masamang bata ay tumatakbo sa paligid, at halos sa oras ng pagtakbo, ang ganap na madilim na mukha ay unti-unting nakakalat sa oras na ito, na nagpapakita ng isang pamilyar at kakaibang mukha. Ano? Ang mukha ng bata at kaibig-ibig na bata ay walang iba, kundi ang munting monghe na nanatili sa matandang monghe noon. Ikaw ba? Nagulat si Aaron. Ano ang nakatago sa itim na gas devil boy na ito ay ang inosenteng maliit na monghe na iyon. Nakatingin sa maliit na mukha na nakapikit at parang isang patay na tao, kahit na itinuturing ni Aaron ang kanyang panlabas na katawan bilang isang magic boy, ngayon alam niya na ang kanyang panloob na katawan ay talagang isang maliit na monghe, at ang kanyang puso ay puno rin ng pagkakasala. Siguro, siya ay isang bata lamang, ngunit siya ay kailangang matransform sa isang killing machine sa pamamagitan ng isang masamang paraan. Ito ay nagpapaalala sa Aaron ng eksena noong si Han Nayan ay hawak ni Fujiya. Kung hindi niya nailigtas si Han Nayan noong panahong iyon, sasanayin kaya siya ni Fu Tian bilang isang killing machine sa ilang espesyal na paraan. Hindi isinasantabi ni Han Sanchen ang posibilidad na ito. Sa paglipas ng panahon, lupa man o iba pang mundo, ang mga bata ay hindi lamang mga bulaklak ng hinaharap, kundi mga kasangkapan din ng mga walang prinsipyo. Sa ilang lugar, hinuhuli ang mga bata para bumuo ng tinatawag na Boy Scouts, sirain ang kanilang pagkabata, hugasan ang utak ng kanilang pananaw sa buhay, at gawin silang tapat na alipin at kasangkapan. Ang kawalang kasalanan ng mga bata ay madaling dayin, ang katapatan ay higit na tapat kaysa sa mga matatanda, kaya't walang awa at perwisyo silang pinag-utak. Kapag nagtagumpay, ang mga batang ito ay iiwanan, upang hindi nila alam kung saan sila pupunta. Poof! Biglang, nang si Aaron ay umibig, siya ay napuno ng itim na hangin. Sa isang magaan na tunog,
Isang mahabang itim na baril ang direktang tumusok sa dibdib ni Aaron. Dugo. Halos kasama ng Aaron na posisyon ng puso ng dibdib ay dahan-daang dumadaloy pababa, hindi siya papayag, upang tingnan ang munting monghe na nagmulat ng kanyang mga mata sa oras na ito. Ang munting monghe na may maputlang kutis ay may mapupulang mga mata at may malamig na ngiti sa kanyang mga labi sa kanyang katawan at mukha. Kamatayan. Biglang pumihit ang mahabang baril sa kanyang kamay. Masikip at maalog. Wow! Ang dibdib ni Aaron ay agad na nabasag sa isang malaking butas. Ang kanyang bilis, katumpakan at lakas ay napakabilis na halos hindi makakaramdam ng anumang sakit ang Aaron sa ganoong iglap. Pero alam niyang nasaktan siya sa suntok ng lalaking ito. New hand cover chest. Aaron galit na nakatingin sa harap ng Devil Boy, ang kanyang agarang kabaitan, kapalit ay napakalupit at mabangis na paghihiganti. Isang mabangis na ngiti ang ibinigay ng Devil Boy at iniligpit ang mahabang baril sa kanyang kamay. Boom! Walang puso, kasing lakas ng Aaron, na parang gumuhong boulder, bumagsak ang buong katawan mula sa gitna ng hangin. Bang! Sa isang malaking mapurol na tunog, ang buong katawan ni Aaron ay bumagsak ng husto sa lupa. Scene, biglang tumahimik. Susunod na segundo, kulog na sigaw ni Wanjun. Ang Buddha Boy ay hindi magagapi. Ang Buddha Boy ay hindi magagapi. Ang tinatawag na magic fairy tale, sa bibig ng mga monghe na ito sa panahong ito, ay tila isang batang Buddha. Ang bundok ay sumisigaw tulad ng tsunami, hayaan ang batang ito sa oras na ito, tulad ng Diyos ng digmaan, tamasahin ang pinakamataas na kaluwalhatian. Ang matandang monghe ay tumawa ng buong kalmado. Ang isang grupo ng mga monghe, na pinamumunuan ng mga nasa katanghaliang gulang, ay mas nasa sabik. Kahit na ang madilim na ulan, sa oras na ito ay hindi rin maiwasang huminga, banggitin ang puso sa lalamunan mata sa wakas ay maaaring ilagay down. Tulad ng isang madugong labanan, sa kabutihang palad walang panganib ng Aaron pick down, ngunit din ng isang shot sa puso, malinis. Almsgiver Ming, makatitiyak ka na ngayon. Nakangiti ang matandang monghe at nakatingin sa madilim na ulan. Aaron has been singled out. He will not even struggle to die. Now, some people should shut up. Hindi palalampasan ng nasa katanghaliang gulang na monghe ang pagkakataong ito para kutsain si Mingyu. Oo, ang puso at ang ulo ay mahalagang bahagi ng katawan ng tao. Kung walang puso o ulo, kahit isang monghe ay hindi makakatakas sa kamatayan. Ngayon, ang larong ito, syempre, ay matatag. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Mingyu at hindi pinapansin ang mga panunuya na ito. Kung tutusin, mas mabuting magkaroon ng mabigat na problema. Kung tungkol sa mga langaw na tumatahol, iyon lang. The master really deserves to be a master. Ming, do you admire him? Bulong ng madilim na ulan. Mahinhin ang matandang monghe. Ikanaway niya ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, isang bagay lang ang bumagsak. Ano ang kaawa-awang monghe? Lang ito para sa isang Aaron. Panipi. Pagkasabi noon, ang ekspresyon ng matandang monghe ay puno ng pagmamataas at kasiyahan. Sa isang magaan na alon ng bandila sa kamay, sa oras na ito, ang mahiwagang batang lalaki niling sa hangin ay lumipad pababa sa lambak at lumapit sa katawan ni Aaron. Sa oras na ito, hindi kumikibo si Hansani, ngunit tinatapakan pa rin ng Devil Boy ang katawan ni Han at malamig na tumawa. Pagkatapos, na may mahabang baril sa kanyang kamay, ang puso ni Aaron sa dulo ng baril ay direktang itinapon palabas. Hand a grip, will fall in the hands of the heart, and then, he directly into the mouth, arrogant side raw, while looking at Aaron, get up. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.